Magandang araw mga ka-mercenary, mukhang magtatagumpay ako ng husto sa paglalakbay na ito dahil sa inyo, at lalong-lalo na sa mga padalang tulong at suporta ng ating mga maharlikang kaalyado. Maraming salamat po aking mga kamahalan. Shout out po sa iyo mahal na Marquez Ascal, 9411. Shout out po Baron, Jap, Anutado. Shout out po Baron, Andres, Mabaenges. Shout out po Baron, Alan, Macalong Jr. Nais ko ring magbigay ng anunsyo sa bawat isa, maraming nag-join bilang member sa channel na ito, at dahil sa notification sa akin ni YouTube para sa mga naka-intermediate level, kailangan kong sundin ang patakaran na ipalabas muna sa kanila ng mas maaga ang mga favorite recap nila, iyon ay dahil gumastos sila para sa karapatang iyon na mauna na makakuha ng ayudang recap sa channel na ito. Mapapanood pa rin naman ng karamihan sa inyo ang mga recap ko, kaya lang mas mauuna lang ang ating mga maharlika na taga-suporta. Shout out po sa inyo aking mga kamahalan, Nelson Adipen, Ascal, Joms Abaretig, Marlo Villanueva. Shout out rin po sa inyo, Sherwin Masendo, Alvin, Baby Love, Just Honey Lansangan, Arnel Vic, John Lester, Anita Yamamoto, Bariguir Khalid, at Daryl John. At dahil sa kagalakang aking nararamdaman ngayon, sa napakalaking tulong na ito, bilang pasasalamat, mahaba-haba uli ang recap na ito, para tayong lahat ay maging masaya. Maraming salamat po sa inyong lahat aking mga taga-suporta. Simulan na ang pananakop. Ang nakaraan, sa hindi maipaliwanag na lakas na taglay ng hukbo ng ating bida, napakabilis nilang nasakop at natalo ang teritoryo ng Cab Oldi nang walang kahirap-hirap. At ngayon hawak na ng ating bida ang pinuno ng lugar na ito, na napakainit ng tingin ni Ghislaine kay Count Cab Oldi. Pagpapatuloy, nagbago ang paningin ni Count Cab Oldi, at hindi maitago ang gulat sa kanyang mukha nang makatagpo ang tingin ni Ghislaine. Hindi ito ang tingin ng isang nagwagi. Sa halip, napuno ang mga mata nito ng hindi maipaliwanag na galit at puot. Dahil dito, lalo siyang nalito. Wala silang naunang alitan ng batang ito. Sa pangkaraniwan na kalagayan, ang matinding puot o galit ay nararamdaman lamang kung may pangyayaring matagal ng pinagdaanan. Kinagat ni Count Cab Oldi ang kanyang labi at nagtanong, "Ikaw, hindi mo lang inatake ang lugar na ito dahil sa kasakiman, tama ba? Kung gayon, sabihin mo sa akin, ano ang layunin mo sa pag-target sa akin?" Pagtatakang tanong nito, dahil alam niya na ngayon lang sila nagkita ni Ghislaine, at wala siyang ginawa ng kung ano rito o sa pamilya nito. Marami. Ang isa sa mga iyon ay ang patayin ka rito. Ha, ha ha ha. Natawa si Count Cab Oldi, patayin ako. At ano naman, sa tingin mo ba, kayong mag-ama ay makakaligtas? Ang pamilya at ari-arian ninyo ay pupuksin, na parang hindi man lang tumubo ang isang dahon o ugat ng damo. Mukhang tiwala ka sa sarili mo, sabi nitong ating bida kay Count Cab Oldi. Siyempre, tiwala ako, kaya umalis na kayo ngayon, habang kaya pa. Alam mo kung sino ang nasa likod ko. Hindi ka mapoprotektahan ng Royal Faction. Ninisya ni Count Cab Oldi ang kanyang mga salita habang nagpatuloy, na puno ng pang-iinsulto. Kinikilala ko ang iyong husay at talino. Ngunit bata ka pa, mukhang kulang ka sa wastong pag-unawa sa politika. Hindi lang mauupo ang mga pamilyang dukol. Kung patayin mo ako, magulo ang lahat. Ito ang iyong huling pagkakataon. Huwag mo akong patayin, at ipinapangako ko na ibibigay ang kalahati ng produksyon ng iron ore sa iyong rehiyon sa loob ng susunod na 20 taon sa panahon ng negosasyon sa pagsuko. Tahimik na nakinig si Ghislaine sa desperadong panawagan ng konde. Tiwala si Count Cab Oldi na tatanggapin ni Ghislaine ang kanyang panukala. Kahit na natalo siya sa digmaang ito, nanatili siyang miyembro ng Ducal Faction. At isang iginagalang na maharlika sa Hilaga. Kung sakupin ni Baron Fenris ang teritoryong ito, tiyak na haharapin niya ang hindi pagkakaunawaan. Ang ibang mga maharlika, lalo na ang mga pamilyang ducal, ay hinding-hindi ito palalampasan. Kahit na ang isang tanga ay makakaintindi ng ganitong sitwasyon. Ang pagpapalaya sa akin ay mas kapaki-pakinabang sa iyo kaysa sa pagpatay sa akin. Anuman ang pagkakabahagi ng mga paksayon, walang magandang makukuha sa pagpatay sa isang sumusukong maharlika. At kalahati iyon, kalahati ng produksyon ng iron ore, ang mapupunta sa iyo, pang-aakit ni Cab Oldi sa ating bida.
Kung si Ghislaine ay isang ordinaryong maharlika, at kung ang digmaang ito ay isa lamang alitan, maaaring tinanggap niya ang mga kondisyon na ito. Gagaan ang pasanin sa politika habang nagbibigay ng malaking kita. Ang karangalan ng pagtalo sa isang malakas na kapangyarihan sa hilaga ay isang karagdagang bonus. Gayunpaman, hindi dumating si Ghislaine dito na may ganitong mga kalkulasyon sa isip. Ano ang problema? Sa tingin mo ba, wala itong problema dahil hindi maiiwasan ang isang digmaang sibil? Tanong ng ating bida. Nagulat si Count Caboldi. Ang katotohanan na ang ducal faction ay naghahanda para sa rebelyon ay isang lihim na hindi maaring aminin. Ang patuloy na labanan sa royal faction ay lalong lumalala, at habang malamang na may alam sila sa bagay na ito, walang paraan na maaari nilang aminin ng diretsahan. Anong uri ng mapanganib na kalokohan ang sinasabi mo? Ang alitan sa paksayon ay walang iba kundi isang maliit na paghahanap ng kapangyarihan. Huwag kang magkunwari, Count Caboldi. Sa tingin mo ba, hindi ko alam. Ano ang sinasabi mo? Na ang tinatawag na neutral na si Count Desmond ay kinakain ng mga teritoryo sa Hilaga, isa-isa sa ilalim ng utos ng pamilya ng duke. Namutla ang mukha ni Count Caboldi sa gulat. Paano naging tiyak ang taong ito sa isang bagay na hindi pa nakumpirma ng royal faction? Ngunit hindi pa tapos si Ghislaine. Sa tingin mo ba, nag-iisip-isip lang ako? Itutuloy ko ba? Paano ang katotohanan na ang Scarlet Tower ay ang lihim na armas ng duke? Itinayo lalo na para saksakin sa likod ang royal faction kapag dumating ang tamang oras. Ikaw, at ang plano na mag-udyok ng rebelyon sa loob ng Rapold at kunin ang kontrol nito. Huwag na nating banggitin ang pagbibigay ng iron ore kay Amelia at pag-armas sa kanyang mga puwersa. Isa-isang nilalatag ni Ghislaine ang mga bagay na nangyayari sa pangkat ng duke na hindi alam ng royal faction, na alam ng ating bida. Natatarantang sagot ni Caboldi. Mahigit sa kalahati ng mga kamahalan sa Hilaga ay nasa ilalim na ng kontrol ni Count Desmond nang hindi man lang nila napapansin. Ang kanilang mga tagasunod ay nasuhulan, at ang kanilang mga kahinaan ay napagsamantalahan. Ikaw, sino ka? Paano mo? Nanginginig si Count Caboldi, ang buong katawan ay nagtatayuan ng mga balahibo nito. Hindi ito haka-haka. Alam ng taong ito ang bawat plano na inorkestra ni Count Desmond sa loob ng maraming taon. Tiningnan ni Ghislaine si Count Caboldi ng matalim at nagpatuloy. Negosasyon sa pagsuko, 20 taon. Sa tingin mo ba, hindi ko makikita ang plano mo na salakayin ang Ferdiam pagkatapos putulin ang supply ng iron ore, durugan kami, at alipinin ang lahat? Naramdaman ni Count Caboldi na nagdilim ang kanyang paningin sa ilalim ng matalim na tingin ni Ghislaine. Naiintindihan na niya kung bakit siya tinitingnan ng kalaban na may ganitong layunin na patayin. Kahit sino ay ganoon ang mararamdaman sa isang taong nagbabalak na paksain sila. Ngunit paano niya nalaman? Mayroon ba tayong taksil sa ating panig? Anuman ang mangyari, mapanganib ang taong ito. Dapat siyang mamatay. Kailangan ko siyang patayin, anuman ang mangyari. Si Baron Fenris ay may impormasyon sa mga plano na hindi pa ganap na natuklasan ng royal faction. Ang kanilang mga balak ay ganap na nakalantad sa kamay ng ating bida. Ang paghahayag na ito ay kailangang makarating sa pamilya ng duke anuman ang mangyari. Dahil kung hindi, may delubyo na paparating na para bang sila'y sumasayaw sa ritmo ng palad ng ating bida. Sandali, kung magpapanggap ako, at magtagumpay ako na maisahan ang isang ito, baka kaya kong. Sabi ni Caboldi na lahat ng paraan ay gagawin niya para mabuhay at may parating sa duke kung sino itong ating bida. Pagkatapos ng maikling pagkalito, nagningning ang mga mata ni Count Caboldi na may bagong determinasyon. Nakalantad ang mga plano. At ano naman, ang kanilang paksayon ang pinakamalakas sa kaharian. Ang mga mapanlinlang na balak na tulad nito ay madaling madudurog sa pamamagitan ng purong lakas. Siya, na nagtataglay ng isang matalas na kakayahan sa politika, ay mabilis na nakangiti at nagsalita. Well, matalino ka nga. Tama ka, hindi ko alam kung paano mo nalaman ang lahat ng ito, ngunit sa ilalim ng mga pangyayari, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isang pagkakataon, ituturing ko itong isang pagpapakita ng lakas upang ipakita ang iyong mga kakayahan. Kung matalino ka tulad ng iyong ipinapakita, dapat mong maunawaan ang kapangyarihan ng pamilya ng duke, hindi na kailangang pumunta sa ganoong kalayo.
Tiyak na alam mo ang lakas ni Count Desmond. Tahimik na ngumiti si Ghislaine. Sa Hilaga, mayroon bang hindi nakakaalam ng lakas ni Count Desmond? Sa nakitang ngiti, lalo pang nagtiwala si Count Caboldi at nagpatuloy. Personal kong ipapaalam sa kanyang kamahalan, ang Duke, ang iyong pambihirang kakayahan. Sumali ka sa pamilya ng Duke. Kung gagawin mo, kayong mag-ama ay maliligtas, at mag-e-enjoy ka sa walang hanggang yaman at kaluwalhatian. Ano sa tingin mo, sasali ka ba sa amin? Tiwala si Count Caboldi na hindi tatanggi si Ghislaine sa panukalang ito. Ang katotohanan na alam ni Ghislaine ang kanilang mga lihim na plano ay nangangahulugang alam din niya ang kanilang kapangyarihan. Kung talagang gusto niyang mabuhay, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ang kanilang alok. Wala nang ibang paraan. Binitawan ni Ghislaine ang buhok ni Count Caboldi at inayos ang kanyang postura, na nagpaangat sa konde ng kanyang tingin sa kanya. Bagaman hindi komportable si Count Caboldi sa sitwasyong ito, ngayon ang oras upang pakalmihin ang bastos na batang ito. Tumango si Ghislaine at nagsalita. Siyempre, alam ko kung gaano kalakas at pambihira si Count Desmond dito sa Hilaga. Hindi na kailangang pumunta sa pamilya ng Duke. Haha, tulad ng inaasahan, matalino ka. Palalampasan ko ang iyong kawalang galang ngayon. Simula ngayon, magsasama-sama tayo at pamumunuan ang Hilaga. Ngayon, alisin mo ang mga taling ito at tulungan mo akong tumayo. Ngumiti si Count Caboldi, kahit gaano kagaling, bata ay bata pa rin. Ang binatilyong ito ay pagsasamantalahan hanggang sa itapon. Ngunit sa ngayon ang mahalaga ay ang mabuhay siya. Kailangan lang niyang maghintay at maghanap ng pagkakataon upang bayaran ang kahihiyang dinanas ngayon. Habang nakatingin si Ghislaine kay Count Caboldi, naging malamig ang kanyang boses. Ngunit wala akong intensyon na sumama sa iyo. Ano, bakit pa kailangang gawing komplikado ang isang bagay kung kaya ko lang kayong patayin lahat? Anong kalokohan ang sinasabi mo? Biglang gumalaw ang kamay ng ating bida nang napakabilis na hawak ang kanyang espada. Hindi pa natatapos ang pangungusap ni Count Caboldi nang kumilos ang espada ni Ghislaine na parang kidlat. Kahit habang lumilipad ang kanyang ulo sa ere, nanatiling nakatayo ang mukha ni Count Caboldi sa gulat at pagkalito. Bago tuluyang mawala ang kanyang kamalayan, narating ng mga huling salita ni Ghislaine ang kanyang mga tainga. Sige at maghintay ka sa impyerno. Papadala ko si Count Desmond para makasama ka sa lalong madaling panahon. At tuluyang bumagsak sa lupa ang ulo ni Count Caboldi na dilat pa rin. Habang ang katawan nito ay patuloy na sumisirit ang dugo mula sa leeg nito. Sa kabilang banda naman, sa nasa sakupan ni Count Harold, nawasak ang sandalan ng upuan sa ilalim ng kamao ni Harold, Count Desmond. Ang kanyang ekspresyon ay malamig, na parabang desperado siyang pinipigilan ang kanyang galit. Ang nakakabaliw na bigat ng atmosfera ay bumigat sa mga nagtipon na tagasunod sa bulwagan, at pinatahimik silang lahat. Pagkatapos ng isang sandali ng katahimikan, inilipat ni Harold ang kanyang tingin sa tenyente na nakatayo sa harap niya. Ulitin mo, si Baron Fenris ay naglunsad ng isang sorpresang atake kay Count Caboldi at pinalibutan siya. Sa kasalukuyan, si Baron Fenris ay nag-deploy ng 3,000 sundalo. Inulit ng tenyente ang detalyadong ulat sa kasalukuyang sitwasyon. Si Harold, na nakinig ng may nakakatakot na seryosong ekspresyon, ay agad na pumikit. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinagtawanan o binaliwala si Ghislaine tulad ng dati. Pinigilan lamang niya ang kanyang matinding galit at tahimik na pinag-isipan ng lahat na humantong sa puntong ito. Kahit na galit siya na gusto niyang sirain ang lahat, wala siyang pagpipilian kundi panatilihin ang lakas na iyon sa ngayon. Mali ba ang aking mga plano? Saan ako nagkamali? Ano ang hindi ko napansin? Mabaliw-baliw na tanong nito sa sarili. Itinuring niya si Ghislaine bilang isang mas mababang prioridad, isang taong nakakainis ngunit madaling durugan kapag dumating ang oras. Ngunit sa pagtingin sa sitwasyon ngayon, ito ba ay pagtanggi lang ni Harold na aminin ang kanyang sariling kabiguan, na binibigyang katwiran ito bilang swerte ni Ghislaine? Sa katotohanan, walang nagawa si Ghislaine na maituturing na ordinaryo. Pinangunahan niya ang Forest of Beasts, nagwagi sa digmaan na naganap sa Perdium, nagdevelop ng mga cosmetics, nakuha ang suporta ng Royal Faction, at bumili pa ng pagkain sa malalaking dami na para bang nakita niya ang tagtuyot.
Habang nakatuon si Harold sa ibang bagay, patuloy na umuusad si Ghislaine, na lumalaki sa isang nakakatakot na bilis. Ito ang aking pagkakamali. Wala nang ibang dapat sisihin. Nang dumating sa kanya ang babala ni Raul patungkol sa ating bida, dapat ay mas seryoso niya itong tinanggap. Dapat ay tinapos na niya si Ghislaine, kahit na may malaking panganib. Kahit ngayon, naniniwala pa rin si Harold na ang tagumpay ni Ghislaine ay mas dahil sa swerte kaysa sa kakayahan. Ang paghulan ng panahon ay imposible para sa sinuman. Ito ay nagkataon lamang na ang mga aksyon ni Ghislaine ay sumabay sa plano ng mga migrante, na humantong sa kanyang malaking tagumpay. Ngunit hindi siya isang tao na puro swerte lang. Oras na para aminin ito. Ang swerte ay pumapabor lamang sa mga may kakayahang kunin ito. Hindi hinayaang makawala ni Ghislaine ang swerteng iyon. Sa halip, inatake niya si Count Caboldi sa perpektong sandali. Ang antas na iyon ng paghatol ng gagawin at pagiging mapagpas siya ay hindi produkto ng purong swerte. Naging malamig ang isip ni Harold. Isang asong lobo na kumakagat sa kahinaan ng kalaban nito. Tiyak na may malaking puwersa si Count Caboldi ng mga nakasuot ng bakal na mga sundalo. Gayunpaman, sa estado ng gutom, hindi siya maglalakas loob na makipaglaban sa labas. Ang isang pagkatalo ay magiging katapusan niya. Sa halip, malamang nababarikada siya sa kanyang kastilyo, naghihintay ng mga pampalakas. Hindi makakayanan ni Count Caboldi ang isang paglusob. Ang ari-arian ni Caboldi ay palaging nahihirapan sa mga isyu sa supply ng pagkain. Walang paraan na mayroon silang sapat na reserba upang makayanan ang isang matagal na digmaan. Karaniwan, magpapadala si Harold ng malalaking dami ng pagkain upang suportahan sila. Gayunpaman, ang lahat ng nakaimbak na supply ay naibenta na kay Ghislaine, na nag-iwan sa kanila na masyadong abala sa pagpapatatag ng kanilang sariling sitwasyon. Kailangan nilang lutasin ang kanilang sariling mga panloob na isyu bago nila isaalang-alang ang pagtulong sa iba. At sa maikling puwang na iyon, sumalakay si Ghislaine. Oo, lahat ito ay dahil sa kanya. Dahil sa isang bata, nagsimulang mawasak ang lahat. Ang nagsimula bilang isang maliit na kaguluhan ay naging isang hindi makontrol na gulo. Nangangahulugan ito na mali ang paghuhusga ni Harold sa kahalagahan ng sitwasyon. Nagpabeya ako at ang pamilya ng duko. Binalaan siya ni Raul tungkol kay Ghislaine, ngunit itinuring ito ni Harold bilang hindi gaanong kritikal kaysa sa isyu ni Amelia. Inalipusta siya ng lahat, at ngayon ang mga kahihinatnan ng paghamak na iyon ay naging isang malaking pasanin. Mayroon pa siyang royal faction na sumusuporta sa kanya. Kailangan kong durugan siya ng ganap bago siya lumaki pa. Ang rehiyon sa Hilaga, na nahulog sa kaguluhan, ay kailangang ayusin. Sa isip na iyon, nagpasya si Harold na bigyang prioridad ang mga bagay ayon sa kanyang paghahatol ngayon. Anuman ang mga utos ng pamilya ng Dukol wala na siyang pakialam pa, dapat na niyang gawin ang dapat niyang gawin ngayon. Hindi na kailangang iulat ang kanyang desisyon. Ang pagsumit ng isang ulat at paghihintay ng isang bagong talakayan ay aabutin ng masyadong maraming oras. Sa pagtingin sa tenyente sa harap niya, nagtanong muli si Harold. Sinabi ni Amelia noon, kung bibigyan ng pahintulot, siya mismo ang bahala sa paghahanda at pagpapatupad ng rebelyon, tama ba? Oo, tama iyon. Sabihin mo sa kanya na magpatuloy. Bibigyan ko siya ng awtoridad sa paggawa ng desisyon. Sabihin mo sa kanya na humiling ng anumang kailangan niya. Ano po iyon? Mahal na kamahalan, hindi ba iyon ang bagay na itinalaga ng pamilya ng Dukol bilang pinakamataas na prioridad? Ang pagtatalaga ng ganoong awtoridad. Pinutol siya ni Harold ng walang emosyon. Mula ngayon, ang ating pinakamataas na prioridad ay ang pagwasak sa Fenris at Fairdiam. Sa loob ng maraming araw, akala ni Ghislaine ay nalampasan na niya ang matinding panggigipit mula sa pamilya ng Duke at kay Harold. Salamat sa mga pangyayaring nagaganap sa teritoryo ni Amelia, kaya hindi napansin ang mga ginagawa ng ating bida. Ngunit sa mundong ito, walang anumang bagay na nananatili ng walang hanggan. Dumating ang araw na nagpasya si Harold na seryosohin ang pagpuntiriya kay Ghislaine. Nabalot ng pagkabigla ang mga basalyo ni Harold. Kilala si Harold bilang isang taong napakahusay at pinagkakatiwalaan ng pamilya ng Duke upang pamunuan ang buong Hilagang rehiyon. Ngayon, ang mismong Harold na iyon ay hayagang sumusuway sa utos ng pamilya ng Duke. Isa sa kanyang mga basalyo, na pinagpapawisan sa ginaw,
ang nagtanong ng may pag-iingat. Ibig niyo po bang sabihin, uunahin natin ang paglipol kay Fenris at Fairdiam? Oo, ilipat ang lahat ng pondo, tropa, at resources na nakalaan para sa paghahanda ng rebelyon ni Amelia patungo sa pag-atake kay Baron Fenris. Dahil iginigiit ni Amelia na kaya niya ang sarili niya, susuriin lang natin ang pinakamahalagang hiling at magbibigay tayo ng kaunting suporta. Hindi maintindihan ng mga basalyo ang kanyang desisyon. Bagaman umuusbong na ang pangalan ni Baron Fenris, hindi pa rin matatawaran ang kahalagahan ng mga plano ni Amelia. Kung mabibigo ang rebelyon ni Amelia, maaaring magdulot ito ng seryosong epekto. Sa kasalukuyan, wala sa kampo niya ang kayang tumapat kay Kapitan Jurgen, ang taong tinaguriang Northern's greatest sword. Bukod pa rito, kulang na kulang ang tropa niya para tiyakin ang tagumpay. Sigurado po ba kayo sa planong ito? Isang ngiti ang sumili sa labi ni Harold, ngunit walang anumang saya ang mababasa sa kanyang mga mata. Una nating ayusin ang pinakamasalimuot na gulong nangyayari ngayon. Kung hahayaan natin ang taong iyon, lalo lang lala ang sitwasyon sa Hilaga. Nahihirapan si Conde Raypold na mag-organisa ng kanyang hukbo dahil sa tagtuyot, kaya mas mabuting unahin si Fenris. Mas mahina pa rin si Baron Fenris kaysa kay Conde Raypold. Hindi ba't mas matalino kung susugal tayo at bilasan ang pagtatapos sa rebelyon ni Amelia? Tumigil kayo, sigaw ni Harold na talagang wala nang makakapigil pa sa kanyang gusto. Nagngit-ngit ang mukha ni Harold dahil sa galit, at agad na natahimik ang basalyo. Isa pa, at baka lumipad na ang kanilang mga ulo. Muling sinuyod ni Harold ang mukha ng kanyang mga basalyo at mariing idineklara, sa anumang paraan, durugan muna ang taong iyon. Maghanda kayo ng naaayon. Utos nito na ang prioridad niya ngayon ay pabagsakin at patayin ang ating bida. Hindi na ito tulad ng dati. Para kay Harold, si Ghislaine ay hindi na lang isang baguhan na pinalad at maaaring ipagpaliban. Siya ngayon ay isang tiyak na kaaway na kailangan niyang alisin ng walang pagkaantala. Dahil sa oras na ipagpaliban pa niya ito, alam na niya na hindi na talaga mapipigilan pa ang ating bida. Agad na inorganisa ni Harold ang kanyang isip para sa bagong hamon. Hindi ko maaaring hayaang angkinan ng taong iyon ang iron ore. Kung mangyayari iyon, magdudulot ito ng malaking problema sa ating pangmatagalang supply militar. Agad na maghanda ng pagkain at reinforcements para ipadala kay Conde Caboldi. Ngayon na po, malamang na nakikipag-usap ang pamilya ng duke sa paksayon ng hari. Hindi ba't mas mabuting hintayin muna ang resulta ng mga negosasyong iyon bago kumilos? Huli na, ihanda ang lahat ngayon na. Nauunawaan ko po. Agad na yumuko ang katulong sa ilalim ng tingin ni Harold na may aura ng pagnanais na pumatay. Gaya ng inaasahan ni Conde Faud, mabilis ang naging desisyon ni Harold. Ito ay bahagi na rin ng kanyang pagkilala sa kakayahan ni Ghislaine. Sa kakulangan ng oras, walang puwang para sa masusing paghahanda. Naghanda lang sila ng isang grupo ng tropa at probisyon na magtatagal ng panandalian. Aalis na po kami, mahal na pinuno, sabi ni Emerson, ang naatasang mamuno sa misyon. Kilala si Emerson sa kanyang kahusayan sa mobile warfare at siya ang komandante ng unit ng kabalyero. Kung wala si Victor, malamang na si Emerson ang naatasan sa depensa ng Fairdiam. Ang pagpapadala ni Harold ng isang taong kasing halaga ni Emerson ay nagpapakita ng matinding pangangailangan ng sitwasyon. Sa anumang paraan, ihatid ang mga probisyon sa Caboldi Castle ng mabilis. Magtiyaga kayo, at magpapadala ako ng pangalawang alon ng reinforcement sa lalong madaling panahon, sabi ni Harold na may determinadong wasakin ang ating bida sa lalong madaling panahon. Naiintindihan ko po, magtatagumpay ako ng walang palya. Umaasa ako sa iyo. Kasama ang 1,000 tropa at mga probisyon, mabilis na sumakay si Emerson. Bagaman mas kaunti ang kanilang bilang kumpara sa puwersa ni Fenris, basta't mabilis na tutugan ng mga tropa ni Caboldi mula sa loob ng kastilyo, hindi magiging mahirap ang pagsanib puwersa. Sa pagitan ng teritoryo ni Conde Desmond at Conde Caboldi, hindi kalayuan ang distansya. Ang mabilis na pagkilos ni Harold ay nagbibigay sa kanila ng sapat na oras upang makarating bago magutom o sumuko ang mga tropa ni Caboldi. Huwag kayong titigil. Malapit na tayo sa Caboldi bago bumagsak ang kanilang depensa. Walang alinlangan si Emerson sa tagumpay ng operasyon. Ngunit ang lahat ng inaasahan.
ni Emerson ay brutal na nawasak nang tumuntong sila sa labas ng estate. Ano ito? Ang pinakamabilis na daan patungo sa teritoryo ng Cab Oldie ay nakaharang sa pamamagitan ng isang malaking hukbo na may hindi bababa sa 5,000 tropa. Ito ang ikalawang batalyon ng militar ng Luthania Kingdom, na ipinadala ni Marquess ng Branford. Habang gulat na gulat si Emerson, may lumapit sa kanya sakay ng kabayo. Aba, sino ito? Baka ang tanyag na si Ginoong Emerson, na bantog sa hilaga. Ang lalaking nagsalita, na may maliwanag na ngiti, ay si Viscount Doran, komandante ng ikalawang batalyon. Isinasagawa niya ang utos mula kay Marquess ng Branford na subaybayan ang lugar malapit sa teritoryo ni Desmond, naghahanda sa pinakamasamang sitwasyon na kailangan nilang direktang atakihin si Conde Desmond. Isang karangalan na makilala ka, komandante ng ikalawang batalyon. Ngunit bakit ang Ikalawan Legion, na dapat ay nagbabantay sa hilagang hangganan ng Cardenia, ay nasa ganitong kalapit sa aming estate? Labag ito sa protocol, sabi ni Emerson na bahagyang yumukod. Saan kayo patungo ng ganoon kabilas, Ginoong Emerson? Kami ay nagsasagawa ng mobile training exercises. Napakaswerte naman. Kami rin ay nagsasagawa ng training exercises dito. Anong sinasabi mo? Wala kaming natanggap na abiso tungkol dito. Seryosong napakunot noo si Emerson. Kahit na bahagi sila ng hukbo ng kaharian, ang padalos-dalos na paglipat ng tropa sa teritoryo ng ibang kamahalan ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay katumbas ng direktang paghamon sa digmaan. Mukhang may bahagyang hindi pagkakaunawaan sa panig mo, magalang na sabi ni Viscount Doran. Sa kabila ng kanyang posisyon bilang komandante, hindi niya maaaring maging bastos kay Emerson, isang kabalyero at komandante sa ilalim ni Conde Desmond. Ang impluwensya ni Conde Desmond bilang isang makapangyarihang maharlika ay hindi dapat balewalain. Ito ay isang opisyal na royal order na nag-aaproba ng pagsasanay. Mukhang hindi pa nakakarating ang abiso kay Conde Desmond. Naalala mo naman siguro na ang kooperasyon sa mga pagsasanay ng hukbo ng hari ay isang obligasyon na pinagkasunduan. Sabi ni Doran habang may ngiti at may kinuha siyang dokumento mula sa kanyang bulsa. Nagngalit ang ngipin ni Emerson sa pagkadismaya. Malinaw na panlilinlang ito ng paksayo ng hari. Ginagamit nila ang panlilinlang na ito upang matiyak na walang makakatulong kay Conde Cab Oldie. Kung gayon, alisin ang hadlang sa daan. Kailangan naming tapusin ang aming sariling pagsasanay, hiling ni Emerson. Natatakot ako na magiging problema iyon. Ang lugar na ito ay nasa ilalim na ng aming kontrol. Kung magkakaroon ng hindi kinakailangang pag-aaway, magiging hindi kanais-nais para sa ating dalawa. Maghintay lang kayo ng ilang araw, sagot ni Doran na may kunwaring pagsisisi. Komandante, sigaw ni Doran kay Emerson na talagang mapilit na dadaan. Sinusunod ko lang ang utos. Bigyan mo ako ng kaunting pasensya. Kung hindi ko matatapos ng maayos ang pagsasanay na ito, mapipilitan akong mag-resign. Ang anak ko ay nagsimula lang sa academy, at alam mo ba kung gaano kamahal ang tuition sa mga panahong ito? Mahirap magpalaki ng mga anak sa mga panahong ito, sabi ni Doran na may mapagbalat kayong ngiti. Bumantong hininga ng malalim si Emerson, naiinis sa mapanlinlang na mga tugon ni Doran. Walang pahintulot na makipag-ugnayan sa paksayon ng hari, walang magawa si Emerson. Sa huli, nagpadala siya ng mensahero upang ipaalam kay Conde Desmond ang sitwasyon. Isang buong araw ang lumipas, bumalik ang mensahero na humihingal at iniabot ang isang liham kay Doran. Pagkatapos basahin ang liham, na puno ng galit na pagbabanta ni Conde Desmond, kinamot ni Doran ang kanyang baba na may awkward na ekspresyon. Nako, mukhang galit na galit. Si Conde Desmond, nagiging hindi na ito matitiis para sa amin, bulong niya. Alam ni Doran na hindi niya kayang harapin si Conde Desmond ng mag-isa. Gayunpaman, may sarili rin siyang mga kalasag. Kung gayon, maghintay pa kayo ng kaunti. Kailangan kong magpadala ng mensahe upang makakuha ng pag-aproba mula sa korte ng hari. Komandante, alisin ang hadlang sa daan ngayon na. Mariing sabi ni Emerson kay Doran. Gusto ko sana, pero may protocol na kailangang sundin. Hindi ito isang bagay na maaari kong desisyunan ng mag-isa. Kung mawawala ang posisyon ko dahil dito, kukunin mo ba ang responsibilidad? Sasagutin mo ba ang tuition ng anak ko sa academy? Sabi ni Doran na may labis na pagkawalang kaya.
Anong kalokohan ito? Bakit sa tingin mo tinawag ka pang Legion Commander? Ang paghuhusga ng isang komandante ay nagpapahintulot sa kanila na ihinto ang pagsasanay o alisin ang hadlang kung kinakailangan, hindi yun mahirap gawin. Bagaman patuloy na nagpoprotesta si Emerson, nanatiling hindi natitinag si Viscount Doran. Gusto ko rin sanang bumalik ng mabilis. Alam mo, ang mga administrador namin ay napakabagal sa kanilang trabaho. Talaga, kailangan nating baguhin ang sistema. Sa ngayon, dahil wala pa ring tugon, maghintay na lang tayo ng kaunti pa. Inaksaya nila ang 5 buong araw sa walang saysay na pagtatalo na ito. Sa panahong ito, madali na sana silang nakarating sa teritoryo ni Conde Caboldi. Sa galit na galit, nagpasya si Emerson na puwersahin ang kanyang daan. Magkakaroon ng malaking epekto pagkatapos, ngunit ang pagtupad sa utos ni Harold ay mas mahalaga sa kanya. Nang pupuntahan ni Emerson si Viscount Doran para sa isang huling babala, biglang may sumugod na sundalo at sumigaw, nakuha ni Baron Fenris ang Caboldi Castle. Wala na, tapos na, sabi ni Emerson na kitang-kita ang panglulumo sa mukha nito. Ipinikit ni Emerson ang kanyang mga mata sa pagkadismaya. Narinig niya ang mapanlinlang na bulong ni Viscount Doran sa sarili, aking mga hiling, ang lahat ng pang-aalipan na ito ay napakakakulit na hindi ako makapag-ensayo ng maayos. Uuwi na lang ako ngayon. Gusto ko siyang patayin, tunay na naisip ni Emerson. Sa kabilang banda naman, sa kabisera ng Cardenia, mabilis na nakarating sa kapital ang balita ng tagumpay ni Ghislaine. Ang mga maharlika ng paksayo ng hari, na walang katapusang nagpupulong upang talakayin ang mga walang saysay na hakbang, ay natahimik sa pagkamangha nang marinig ang ulat. Lalo nang nabigla si Marquess Maurice Macquarie, ang Supreme Commander ng hukbo ng kaharian. Agad-agad, nanalo ang batang iyon. Gumamit ba siya ng black magic o ano? Sino ba si Conde Caboldi? Isa siya sa pinakamalakas sa Hilaga, na may mga sundalong kilala sa kanilang superior na kagamitan. Kahit na hamina ang kanilang puwersa dahil sa kakulangan ng pagkain, ang pagkuha ng kastilyo ng Ganoon Cabiles ay hindi pa naririnig. Masyadong mabilis ang balita para ito ay isang tagumpay sa pamamagitan ng pagpapalipasan ng gutom. Paano sila nanalo ng Ganoon Cabiles? Sinasabi mo ba na sumuko si Conde Caboldi ng Ganoon Cabiles? Tanong ni Maurice sa kabalyero na naghatid ng ulat, ngunit umiling ang kabalyero. Kailangan pa nating imbestigahan ng mas malalim, ngunit hindi ito pagsuko. Nakipaglaban sila at kinuha ang kastilyo ng puwersahan. Mabilis na kumakalat ang mga tsismis. Malalim na bamantong hininga si Maurice habang nagsimulang magbulungan ang mga maharlika sa paligid. Talaga bang ganoon ka-Jose si Baron Fenris sa militar? Tapusin ang isang pananakop ng mabilis, laban kay Conde Caboldi, imposible. Hindi ba't swerte lang? Nagugutom ang puwersa ni Caboldi at malamang hindi nakipaglaban ng maayos. Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ba't malaki rin ang papel na ginampanan ni Baron Fenris sa digmaang naganap sa Per Diem? Walang paraan na mananalo si Baron Fenris sa isang patas na labanan. Agad na nahati ang mga opinyon ng mga maharlika. Dahil wala sa kanila ang nakasaksi sa mga ginawa ni Ghislaine, nabalutan ang silid ng mga haka-haka. Gayunpaman, may isang katotohanan na pinagkasunduan ng lahat. Sa anumang kaso, maganda ang resulta nito. Sa ngayon, nangako ang mga pamilya ng duke na hindi makikialam. Tama ba? Eksakto. Sa pamamagitan nito, tiyak na lalaki ang ating impluwensya sa Hilaga. Nakamit ni Baron Fenris ang isang mahalagang tagumpay. Kapag nalaman ito ng ibang mga kamahalan, makikita nila na hindi naman talo ang paksayo ng hari sa pamilya ng duke. Ipinahayag ng mga maharlika ang kanilang tuwa, nakabaliktaran sa kanilang naunang pag-aalinlangan na harapin ang mga pamilya ng duke. Ang kanilang pangunahing alalahanin ay kung makikialam ang mga pamilya ng duke at magpapalaki ng labanan, o kung ang kanilang pamumuhunan kay Baron Fenris at ang kanyang pagkawala sa Hilaga ay magpapababa ng kanilang impluwensya. Ngunit sa magandang resulta, nagbalik ang kumpiyansa ng mga maharlika ng paksayo ng hari. Masyado ba tayong naging duwag hanggang ngayon? Ang mga maharlika ng paksayo ng duke ay maaaring may malakas na impluwensya, ngunit hindi mo malalaman hanggat hindi mo nilalabas ang lahat ng baraha, hindi ba? Tama, ang reputasyon ni Conde Caboldi bilang isang powerhouse sa Hilaga ay malinaw na malakas. Sa huli, hindi naman pala siya dapat alalahanin.
Tunay nga, kung nanalo si Baron Fenris, marahil, may mas malaking pagkakataon din tayo. Pagkatapos ng lahat, hindi naman pala ganoon kamatindi ang hilaga, hahaha. Tawanan ng mga ito na mahihina naman daw pala ang mga kalaban kasi natalo ng ating bida na ang tingin nila kay Ghislaine ay mahinang teritoryo. Nagsasalo ng masasayang ngiti, ang mga maharlika ng paksayo ng hari ay nagpalitan ng mga pagbati. Ang tagumpay ni Baron Fenris ay nagpatatag sa kanilang paniniwala na kaya nilang tumayo laban sa mga pamilya ng duke. Gayunpaman, habang pinagmamasdan ang kanilang kasabikan, hindi maitago ni Marquess ng Branford ang kanyang mapanlait na tingin. Ganoon na sila kasaya, hindi pa ito ang oras para magdiwang. Paano sila nakakatawa ng ganoon kadali? Dumating din ang mga ulat na inilabas ni Conde Desmond ang kanyang mga puwersa. Kung hindi nakialam ang hukbo ng kaharian ng maaga upang harangin ang kanyang paggalaw, maaaring lumala ang sitwasyon. Salamat sa galing na makita ni Marquess ng Branford ang mga posibleng galaw ni Harold, na iwasan ang isang buong digmaan sa ngayon. Si Conde Desmond ay walang duda na kaalyado ng mga pamilya ng duke. Walang hiyang iyon, pinaikot-ikot niya ako sa loob ng matagal na panahon. Bagaman matagal nang may pagdududa, wala namang konkretong ebidensya, hanggang ngayon. Kahit ang revelasyong ito ay isang malaking tagumpay. Ang pag-alam kung sino ang kalaban ay malaking tulong sa mga susunod na estratehiya. Gaya ng ipinakita sa mga aksyon ni Conde Desmond, ang impluwensya ng mga pamilya ng duke ay kumalat sa buong kaharian. Ang kanilang abot ay napakalawak na nagiging mahirap na kilalanin ang mga kakampi sa mga kaaway. Mayroon pang ang posibilidad na may mga taksil na nagtatago sa loob mismo ng paksayo ng hari. Duke Delphine, kung dinala niya si Conde Desmond sa kanyang panig, malinaw na determinado na siyang tapusin ito hanggang sa huli. Naisip ni Marquess ng Branford si Duke Delphine, ang kanyang matagal ng kaibigan at karibal. Hindi mananatiling walang ginagawa ang mga pamilya ng duke, lalo na ang punong estratista ni Duke Delphine, si Raoul. Pagkatapos ng lahat, malamang na wala naman talagang personal na interes si Duke Delphine kay Conde Caboldi sa simula pa lang. Ngayon, na naisip ko, nagtataka ako kung kamusta na siya. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang huli silang magkita. Simula noon, hindi na lumabas ang duke sa kanyang teritoryo. Nananatili siyang nakakulong sa kanyang tirahan, ganap na nakatago at hindi nagpapakita ni Newman. Habang lumilipas ang oras, kumalat ang mga tsismis na ang duke ay isa na lamang figurehead, at naaga ni Raul ang lahat ng awtoridad para sa sarili niya. Gayunpaman, hindi kailanman naniwala si Marquess ng Branford sa mga pag-aangkin na iyon. Alam niya nang mas mahusay kaysa kanino man, dahil nakilala niya si Duke Delphine simula pagkabata, na ang taong iyon ay hindi isang taong maaaring manipulahin ng kahit sino. Kahit pagkatapos ng mahigit 10 taon ng pagkakaibigan, na sinundan ng isa pang 10 taon ng pagiging karibal, hindi pa rin niya maintindihan ang intensyon ng duke sa kanyang kusang loob na paghihiwalay. Gayunpaman, hindi niya makalimutan ang kanilang huling pagkikita, ang walang pakialam ngunit kakaibang pananabik na tingin ng duke, isang contradiction na nanatiling malinaw sa kanyang alaala. Tinaboy ni Branford ang kanyang mga gumagala na isipan at inayos ang kanyang isip. Well, siguro ito na ang pinakamabuti. Hindi maiiwasan na ang mga pamilya ng duke ay sa huli ay bubunot ng kanilang mga espada. Hanggang ngayon, halos hindi na kaya ng paksayo ng hari na kontrolin sila. Sa ganitong tensyonadong sitwasyon, ang mga tagumpay ni Ghislaine ay nagbigay ng sariwang momentum sa paksayo ng hari. Kahit ang pinakamatatakutin na maharlika ay mayroong bagong kumpiyansa. Bagaman delikado ang sobrang kumpiyansa, mas mabuting harapin ang laban ng may tapang kaysa sa takot. Salamat sa kanya, pati ang mood sa atin ay nagbabago. Hindi ito masamang development. Sa isip na iyon, natagpuan ni Marquess ang kanyang sarili sa isang hindi pangkaraniwang magandang mood. Simula nang maging patron siya ni Ghislaine, nakaranas siya ng mga emosyon na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Gayunpaman, ang batang iyon ay hindi kailanman tumitigil sa pagpapahanga sa akin. Ang pagtitipon ng tropa sa pamamagitan ng mga hindi kumbensyonal na paraan ay kahanga-hanga na, ngunit ang makamit ang tagumpay sa isang pananakop ng ganoon kabilis. Kailangan kong dagdagan ng suporta kung humiling siya ng higit pa sa hinaharap. Ipinikit ni Branford ang kanyang mga mata, isang nasyahang ngiti ang kumalat sa kanyang mukha.
Ang mga maharlika ng paksayo ng hari, na nag-uusap-usap, ay agad na natahimik nang mapansin ang kanyang ekspresyon. Hindi ngumiti si Marquess ng Branford kahit nang gumaling ang kanyang anak. Ang makita ang malamig na lalaking ito na ngumiti dahil sa mga tagumpay ni Baron Fenris ay kahanga-hanga. Ang bawat maharlika sa silid, na puno ng pagkaosyoso, ay tumitig sa kanya ng matagal, na namamangha sa tanawing kanilang nakikita. Wow! Nanalo si Baron Fenris, sigaw ng mga tropa ni Rosalind. Nagkumpulan ang tinaguriang Investment Victims Circle sa bulwagan, at sa balitang panalo si Ghislaine, naghiyawan ang mga maharlika. Wala sa kanila ang nag-isip kung paano nanalo si Ghislaine, kung dahil ba sa galing o sa simpleng swerte. Ang mahalaga ay nanalo si Ghislaine at hindi nauwi sa wala ang kanilang mga puhunan. Ang galing! Kikita pa rin ang negosyo ng pampaganda. Kaya natin pang mamuhunan ng mas malaki. Tama, sino ba ang matatakot kung nakasuporta si Marquess ng Branford? Ganyan talaga ang ugali ng tao. Kapag kumbinsido ka ng malapit ka ng malasin, ang isang hindi inaasahang pangyayari ay lalong magpapatibay sa iyong pananampalataya. Naglapitan sa bulwagan ang mga maharlika kay Rosalind, at nag-uunahan sa pagdagdag ng puhunan. Habang pinapanatili ang kanyang karangalan, ngumiti si Rosalind na parang ang kinalabasan ay isang natural na pangyayari. Huwag na kayong mag-alala ng sobra sa hinaharap. Sa suporta ng Branford Marquess, wala kayong dapat ikatakot. Hindi ba't sinabi ko na sa inyo iyon? At ngumiti ang mga maharlika ng may tiwala. Siyempre, lagi ka naming pinagkakatiwalaan. Walang dahilan para mag-alala sa simpleng digmaan sa labas. Sabi ko sa inyo, may magandang mangyayari, di ba? Panipi. Sa gitna ng masayang kapaligiran, lihim na pinunasan ni Rosalind ang malamig na pawis sa kanyang noo. Lintik, nakaligtas ako. Muntik na akong matodas. Sabi ni Rosalind na talagang nilamag ang kilikili nito sa kaba. Kahit na nagbago na ang kanyang ugali mula nang gumaling siya sa kanyang sakit, ang paglapit sa gilid ng kapahamakan ay naging dahilan upang lumabas ang mga mura sa kanyang isip. Ang stress sa pagharap sa walang tigil na panggigipit ng mga maharlika ay sobrang tindi na halos araw-araw ay nalalagas ang kanyang buhok. Isang malaking tagumpay na lang na hindi niya ito naibulalas ng malakas. Muntik na akong makulong sa bahay ko ulit. Pero sa bilis ng pagtatapos ng digmaan, talagang hindi niya mabasa ang ating bida. Hindi niya alam kung paan ito nagawa ni Ghislaine, ngunit walang duda na isang maswerteng resulta ito. Higit pa rito, sa pagkatalo kay Count Caboldi, napatunayan ni Baron Fenris na mayroon siyang kakayahang militar. Kahit na may mga problema si Count Caboldi, hindi siya isang maharlikang dapat maliitin. Pero hindi mananahimik ang pamilya ng Dukado. Kailangan kong mag-isip ng panlaban bago sila gumawa ng hakbang. Hayagang kilala si Count Caboldi bilang miyembro ng paksayo ng Dukado. Habang nagkunwari silang hindi makikialam, malinaw na naghahasa sila ng kanilang mga sandata sa likod ng tabing. Upang hindi bumagsak ang negosyo ng pampaganda, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang suportahan si Fenris sa ngayon. Hindi ko inakala na mapapasama ako sa gulo na ito. Dapat kong bisitahin si Fenris at magtanong tungkol sa kanilang mga pamamaraan sa paggawa ng pampaganda. Para sa anumang posibleng mangyari, kailangan niya ng paraan upang patuloy na makagawa ng pampaganda kahit na bumagsak si Fenris. Kung hindi, kung magkaroon ng isa pang insidente, maaaring hindi na siya makabangon. Ang nakakakaba na karanasan na ito ay sapat na para sa buong buhay niya na ayaw na niyang maramdaman uli. Habang nag-iisip si Rosalind, nilapitan siya ni Mariel ng may malaking ngiti. Hindi ba't napakagandang balita? Naging mas maganda pa. Sobra-sobrang tao ang nagtatanong na gustong magdagdag ng puhunan. Oo, talagang swerte. Walang inaasahang magtatapos ng ganoon kabilis ang tagumpay. Tama, laging akong nakakarinig na mahusay siya sa pakikipaglaban, pero sino ang nakakaalam na totoo pala yun? Well, siya ay isang tao na nabubuhay sa kanyang tiwala sa sarili. Sa pagbabalik tanaw sa kanyang paggaling, walang duda na iyon ang totoo. Lahat ng sinasabi niya ay laging tama, at naniniwala siyang tama siya sa lahat ng bagay. Napakatigas na ulo ang tingin ni Rosalind sa ating bida dahil pag nagdesisyon na, siya lang ang tama at wala ng iba. Ito ang unang beses na nakakilala siya ng isang taong ganoon kitigas ang ulo at walang tigil sa pagpapakaba sa kanyang buhay. Ngunit ang mas nakakainis ay sa huli,
Kadalasan ay tama siya, bagay na hindi matanggap ni Rosalyn na naguguluhan rin. Narinig ni Mariel ang taos-pusong mga salita ni Rosalyn, at tumawa ng mas malakas, bago biglang nagbuntong hininga na may halong pagsisisi. Kung alam ko lang na mangyayari ito, hindi na sana natin kailangang gumastos ng ganoon kalaki sa pag-upa ng mga taong tutulong sa kanya, di ba? Tama, ang mga taong iyon ay kumita ng malaki nang walang ginagawa. Malamang ay masayang-masaya sila sa kanilang pag-uwi ngayon. Naglabas si Rosalyn ng isang mapait na ngiti. Nag-invest sila ng isang maliit na kapalaran sa pag-upa ng mga pari at eksperto upang iligtas si Baron Fenris, ngunit lahat ay napatunayang hindi kailangan. Hindi naman nila pwedeng hingin ang kanilang mga ibinayad. Ang pagsubok na gawin iyon ay makasisira lamang sa kanilang reputasyon at mag-aanyaya ng hindi magandang tsismis. Napaka-unpredictable niya. Nasayang lang ang pera ko nang walang dahilan. Bihira para kay Rosalyn na magwaldas ng pera nang walang kabuluhan, ngunit ito ay isa sa mga bihirang pagkakataon na iyon. Naglabas siya ng pagod na buntong hininga at sinubukang pakalmiin ang kanyang pagkabahala. Bago pa man makarating ang balita ng tagumpay sa kapital. Matapos pugutan ng ulo si Count Caboldi, humarap si Ghislaine sa mga kabalyero at sundalo sa likuran niya. Ang buong larangan ng digmaan ay nabalot ng katahimikan. Ngumisi ng bahagya si Ghislaine habang tinitingnan ang eksena. Ngayon ang tamang panahon para magpakasawa sa kaluwalhatian ng tagumpay. Hindi kailangan ng mahabang talumpati. Itinaas lang ni Ghislaine ang kanyang kamay at mariing kinuyam ang kanyang kamao. Ang mga kabalyero ang unang tumugon, na nagmamadaling lumapit sa kanya nang may sigaw ng tagumpay. Nanalo tayo, atin ang tagumpay. Patay na si Count Caboldi. Wow! Mabuhay ang kamahalan. Sigaw ng mga ito na talagang tuwang-tuwa sa golek ang mga tauhan ng ating bida. Sumama ang mga nakaligtas na sundalo sa pagdiriwang ng walang pidyo. Ang dating tahimik na larangan ng digmaan ay biglang napuno ng matagumpay na sigaw ng puwersa ng Fenris. Pinanood sila ni Ghislaine nang may ngiti ng kasiyahan. Mabuti, ito ang eksaktong uri ng karanasan na kailangan nilang pagdaanan. Ang tagumpay na ito sa digmaan ay napakahalaga. At hindi lang ito tungkol sa iron ore. Ang mga kabalyero ay isinugal ang kanilang buhay sa pagtitiis sa impyernong pagsasanay, ngunit hanggang ngayon, hindi pa nila alam kung ang kanilang pinaghirapang lakas ay magiging epektibo sa tunay na labanan. Gaano man kahanda ang isang tao, imposible na lubos na mawala ang takot. Ang pagbabago ng takot sa tiwala sa sarili ay nagmumula sa pagtitiwala sa sariling lakas. Nagawang talunin ni Ghislaine si Count Caboldi, isang kilalang tao sa Hilaga, sa pamamagitan ng purong, nangingibabaw na lakas. Ang tiwala na nakuha mula sa karanasang ito ay malaking tulong sa paglago ng mga kabalyero. Di nagtagal, lumapit si Belinda, inalis ang kanyang maskara, at hindi maitago ang kanyang kagalakan. Napakagandang balita, ang pinsala sa ating panig ay minimal. Nakikita mo ba kung gaano kataas ang moral ng mga sundalo? Sa tingin ko ay aangkop sila sa ating teritoryo ng mabilis. Tama ka, napakahalagang digmaan din ito para sa mga sundalo. Ang takot ng mga sundalo, na biglang dinala sa Fenris Estate at agad na isinabak sa labanan pagdating, ay sigurado akong napakalaki. Gayunpaman, sa pamamagitan ng digmaang ito, ngayon ay maglalakad sila ng may taas noo at maglalaan ng mas maraming katapatan sa teritoryo ng ating bida. Busy si Belinda sa paulit-ulit na pagpuri kay Ghislaine. Talagang walang katapusan ang galing ng ating batang kamahalan. Mula ngayon, gawin mo na lang ang gusto mo, aking kamahalan. Magmarcha na ba tayo para hulihin si Count Almond o kung sino man siya? Tawa ni Belinda, matindi niyang tinutulan ang digmaan, ngunit ngayon na nanalo sila, ganap na nagbago ang kanyang ugali. Tumawa si Ghislaine sa pagkakita sa kanya, habang tumatawa at nag-iingay. Iba talaga siya sa pagiging malamig niya kapag bumabagsak siya ng mga kalaban. Ang pagkaiba ay walang katapusang nakakagulat. Sinamantala ni Ghislaine ang pagkakataon at banayad na nagtanong. Gumamit ka ng isang pamamaraan na hindi ko pa nakikita. Saan mo iyon natutunan? Sa pamilya ba ng nanay ko? Kaya rin bang gumamit ng ganoong pamamaraan ang nanay ko? Tiningnan ni Belinda si Ghislaine nang may mapaglarong ngisi bago sumagot. Nako, ilang beses ko na bang sinabi sa iyo na huwag magtanong sa isang babae tungkol sa kanyang nakaraan? Kung sasabihin mo iyan sa iba,
tatawagan ka nilang kaawa-awa. Huwag mong kalimutan iyon, ha? Ngayon, kung papayagan mo ako, aayusin ko muna ang lahat. Hindi talaga nilalahad ni Belinda sa ating bida ang patungkol sa nakaraan nito, o kung saan ba talaga nito natutunan ang mga abilidad na taglay niya. Sa isang mapangahas na sagot, lumayo si Belinda. Umiling si Ghislaine nang may pagtanggap ng ngiti. Sumunod na lumapit si Gillian, na bahagyang yumuko habang nagsasalita. Nagtrabaho ka ng husto. Ipaubaya mo na ang iba sa amin at magpahinga ka na, kamahalan. Kahit na maikli, ang kanyang mga salita ay naglalaman ng tunay na pagmamalasakit. Siya ay laging parehong mapagkakatiwalaang tao. Tama, magaling din, Gillian. Linisin natin ang larangan ng digmaan at magtungo na sa kastilyo ng kamahalan. Salamat sa hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ni Gillian, naging mas maayos ang operasyon. Ang pagkuha sa kanya ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon. Nagmamadaling lumapit si Kaur, nasabik na magyabang. Hoy, kamahalan, nakita mo ba ang galing ko? Nakita mo ba kung paano ako ang unang umakyat sa pader? Hey, sinasabi ko sa iyo, ganoon ako kalakas. Pinayagan ni Ghislaine ang pagyayabang niya sa isang tango. Bagaman may mga kapintasan siya, walang duda na kapaki-pakinabang si Kaur sa panahon ng digmaan. Talagang lumaban ka ng maayos ngayon. Nag-ensayo ka ba ng husto? Tanong ng ating bida. Lagi akong mahusay sa pakikipaglaban. Maikling sagot ni Kaur, habang lumalaki ang kanyang dibdib bago tumawa ng malakas. Siya nga pala, ang galing talaga ng aming kamahalan. Paano nangyari na pagkatapos bumili ng tontonlad ang pagkain, biglang nagkaroon ng tagtuyot? Sinasabi ko sa iyo, talagang ipinanganak kang swerte. Kahit si Kaur, na matagal nang kilala si Ghislaine, ay kailangang aminin na sa pagkakataong ito ay pambihira ang swerte. Napakahirap na sabihing nagkataon lang ang mga nangyayari, talagang ipinanganak kang swerte, sabi nito sa ating bida. May mga tsismis na nag-aral si Ghislaine ng astrolohiya at hinulaan niya ito sa pamamagitan ng pagbasa sa mga bituin, ngunit ayaw paniwalaan ni Kaur iyon. Walang ganoong tao ang mag-aaral ng ganoong bagay. Isasara niya ang libro sa unang pahina pa lang at magrereklamo ng sakit ng ulo. Ito ay ang pinakamahusay na likas na galing ng isang mangangaso. Tumawa si Ghislaine sa mapang-uyam na tingin sa mga mata ni Kaur. Alam na alam ko kung ano ang iniisip niya. Habang sisigat na sana si Ghislaine, dumating ang iba pang mga kabalyero na nagmamadaling magyabang. Nakita mo ba iyon? Natambo ko ang 10 lalaki sa isang bigwas lang ng espada ko. Iyon lang, hindi ka man lang pinawisan, kaya ikaw ang magbabantay sa gabi. Pumatay ako ng 100 sa isang iglap. Ha, nakakabagot kayong mga baguhan. Pumatay ako ng 500 ng mag-isa. Ang tanging nasugatan ko lang ay isang daliri. Kahit na may tumutulo pang dugo mula sa kanilang mga bibig, busy sila sa pagpapakita at pagyayabang nila ng kanilang nagawang hindi kapani-paniwala kahit sa mismong mata nila. Tunay sa kanilang pagiging mersenaryo, ang kanilang mga kwento ay lubos na pinagmalaki. Habang nag-e-enjoy si Ghislaine sa masayang usapan at pinupuri ang mga kabalyero, biglang bumalik si Belinda, na nawala kanina. Aking kamahalan, may gustong makipagkita sa iyo. Sino? Mga tagapaglingkod ni Count Caboldi. Hindi, sabi nila galing sila sa kapital. Ang kapital, nasa kalagitnaan pa lang sila ng pag-aayos ng larangan ng digmaan, pagsisiguro sa mga bilanggo at pagkolekta ng mga armas pagkatapos ng digmaan. Tila masyadong maaga para makarating ang balita ng tagumpay sa sinuman na magpapadala ng bisita. Habang lumingon si Ghislaine nang may pagtataka, may isang lalaki na lumapit. Siya ay may matibay na pangangatawan, isang katawan na may maraming mga peklat, at isang hindi maikakailang aura ng isang bihasang mersenaryo. Binabati kita sa iyong tagumpay. Ako si Max. Nagtatrabaho ako bilang isang fixer. Dito ako kasama ang 10 iba pang fixer at isang pari na kasama namin. Ang grupo ng mga lalaki sa likod niya ay magalang na yumuko kay Ghislaine. Fixer, bakit mo pinapaganda ang tawag? Mersenaryo na lang. Mukhang nahihiya si Max, na bahagyang yumuko ang ulo na parang hindi niya alam kung paano sisigot. Tumango si Ghislaine at nagpatuloy. Kaya, anong negosyo mo sa akin? Ang Countess ng Aylesbury at ang anak na babae ng Marquess ng Branford ang nagpadala sa amin. Sinabi nila na tiyakin ang iyong kaligtasan at iligtas ka sa anumang paraan kung ikaw ay nasa panganib.
Ito ay talagang isang magandang kilos. Marahil ay dahil ito sa kanilang pakikialam sa negosyo ng pampaganda, ngunit anuman ang dahilan, isinugol nila ang kanilang sarili sa panganib sa politika at gumastos ng malaking halaga upang magpadala ng tao. Pero hindi ba masyadong huli na? Nanalo na kami. Dito, sumagot si Max ng may awkward na ngiti. Sinubukan namin na magmadali hanggat maaari dahil sa mga panganib, pero hindi namin inaasahan na magtatapos ng ganoon kabilas ang digmaan. Talagang kahanga-hanga. Well, alam mo na, minsan, nangyayari talaga na nahuhuli ka sa buhay. Gayunpaman, isang malaking ginhawa na ligtas ka. Babalik na kami ngayon at ibabalita ang magandang balita na ito sa aming kliyente. Ngumiti ng malaki si Max at yumuko ulit. Ito ay isang mapanganib na gawain, ngunit sa kabutihang palad, natapos ito ng walang anumang malaking problema. Gayunpaman, iyon ay dahil hindi pa niya kilala si Ghislaine. Saan ka pupunta? Patawad. Dahil nalutas na ang sitwasyon, babalik na kami para magulat sa aming kliyente. Anong pinagsasabi mo? Sino ang nagdesisyon na tapos na? Kung kinuha mo ang pera, dapat mong paghirapan. Nalilito si Max at nagtanong ulit kay Ghislaine. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Kung ano ang sinabi ko. Kung mersenaryo ka, kumilos ka bilang isa at magtrabaho ka ng kasing dami ng ibinayad sa iyo. Hindi kami mersenaryo kundi mga tagalutas ng problema. Pareho lang iyon. Ahem, ang aming misyon ay ligtas na iligtas ang Baron kapag siya ay nasa panganib. Dahil nagawa mo na ang tagumpay at nakumpirma namin ang iyong kaligtasan, tapos na ang aming gawain. Nasa panganib ako kanina. Bakit hindi mo ako iniligtas noon? Well, iyon ay. Nagulat si Max at ang kanyang mga tagalutas ng problema. Pagdating nila, tapos na ang digmaan, ano pa ba ang dapat nilang iligtas? Pero hindi inalintaw ni Ghislaine ang kanilang paliwanag. Ang mahalaga ay kung sila ay nagtrabaho para sa kanilang pera o hindi. Kaya pala, mga manloloko, ha? Sa isang kumpas, inutusan ni Ghislaine ang mga kabalyero at sundalo sa malapit, na agad na pumulibot sa mga tagalutas ng problema. Kung ayaw mong magtrabaho para sa pera, ibalik mo sa akin, kasama ang mga bayad sa parusa, bago ka umalis. Kung hindi, hindi ito magiging masaya. Ninerbiyos na tumingin sa paligid si Max at ang mga tagalutas ng problema. Bigla silang tinawag na mga manloloko at pinalibutan. Naghahanda sila na umalis ng may magandang pakiramdam, ngunit ngayon ay pakiramdam nila ay tinamaan sila ng kidlat ng biglaan. Ano ba ito? Baliw ba ang taong ito? Anong klaseng maharlika ang gumagawa ng mga hindi makatwirang gawain? Hindi ba pwedeng ayusin ng tahimik ang ganito? At bakit siya ang dapat na tumanggap ng refund at bayad sa parusa? Si Ghislaine, na pinapanood ang pagkalito ni Max, ay ngumisi ng may makahulugang ekspresyon. Kukunin mo ang pera at aalis ng walang ginagawa. Hindi yan pinapayagan sa lugar na ito. At partikular akong mahigpit sa mga manloloko. Ang pagkuha ng pera at paggawa ng trabaho ng maayos, iyon ay hindi lang patakaran ni Ghislaine kundi pati na rin ang paniniwala ng hari ng mga mersenaryo. Wala siyang balak na sayangin ang hindi inaasahang nakuha na puwersa sa trabaho, kaya may kung anong plano na naman itong naiisip ang ating bida. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.